May mga sugat na hindi kayang gamutin ng panahon at may mga galit na hindi kayang pigilan. Ito ang kwento ni Jennifer Hills, isang babae na nakaranas ng kasuklam-suklam na krimen ngunit nagdesisyong hindi magpapatalo. Sa pelikulang ito, masusundan natin ang kanyang pagbabalik. Isang paghihiganti na puno ng tapang at determinasyon. Isang kwento na magpapaalala sa atin. Ang lakas ng isang babae ay hindi dapat minamaliit. Somebody help me! Matthew! Dumating si Jennifer sa isang maliit na bayan at nag-rent ng bahay sa gitna ng kagubatan para manatili ng 6 na buwan. Habang papunta sa bahay, huminto muna siya sa isang gas station. Doon, tinulungan siya ni Johnny na magpakarga ng gas. Sinubukan niyang makipag-flirt sa kanya pero natawa lang si Jennifer at sinabing, "Hindi ikaw ang tipo ko." Nagsorry naman si Jennifer pero huli na, napahiya na si Johnny sa mga kaibigan niya. Pagdating ni Jennifer sa bahay, agad siyang nagsimulang magsulat ng libro. Pumunta siya rito para walang makagulo sa kanyang trabaho. May dala siyang malaking kahon ng alak at binuksan niya ang isang bote. Maayos naman ang unang gabi niya sa bahay. Kinabukasan, nag-inom ulit siya habang nagsusulat pero pagdating ng gabi, may narinig siyang kakaibang ingay mula sa gubat. Nabuhusan niya ng wine ang kanyang binti kaya pumasok siya sa bahay para maghugas ng damit. Sa sandaling iyon, may lalaking nagvivideo sa kanya. Kinabukasan, habang nagjo-jogging si Jennifer sa kagubatan, narinig niya ulit ang mga kakaibang ingay. Napadpad siya sa isang abandonadong bahay. Pagbalik niya sa kanyang lugar, napansin niyang sira na ang gripo at inidoro. Tumawag siya ng tubero pero nahulog niya ang phone sa tubig. Sinubukan niyang patuyuin ito gamit ang hair dryer pero sira pa rin. Maya-maya, dumating ang isang lalaki na nagngangalang Matthew. Inayos niya ang mga sira at sobrang natuwa si Jennifer. Umalis si Matthew nang hindi man lang humingi ng bayad. Pumunta si Matthew sa kanyang mga kaibigan at sinabing may babaeng nag-kiss sa kanya. Sabi pa niya, mahal daw siya nung babae. Tawanan na naman ang mga kaibigan ni Johnny kasi mas cool daw si Matthew kaysa sa kanya. Nagalit si Johnny at nagmayabang na lahat daw ng babae ay nagkakagusto sa kanya. Pagdating ng gabi, sinubukan ni Jennifer na tawagan ang kaibigan niya pero sira pa rin ang telepono. Nabored siya kaya nagpasya siyang magyosi. Nakatulog siya ng 4:00 ng umaga. Nagising siya dahil sa kakaibang ingay na nanggagaling sa labas. Paglabas niya, may nakita siyang patay na ibon sa may pintuan. Natakot siya at agad na bumalik sa loob ng bahay. Lumapit si Jennifer sa kanyang laptop at bigla niyang napagtanto na hindi siya nag-iisa sa bahay. May mga lalaking pumasok at pinalibutan siya. Si Stanley may daladalang kamera at nagsimula siyang mag-video. Sinabi ni Johnny sa babae na niloko daw niya ang kaibigan nila sa pera. Sinimulan ng mga lalaki na hawakan ang mga gamit ni Jennifer at sinira ang mga kasangkapan. Sumigaw si Jennifer at inutusan silang umalis sa kanyang bahay. Pero ayaw tumigil ni Johnny. Hinawakan niya ang isang bat at tinakot ang babae. Sinabi niyang ipakita sa kanya ang mga ngipin ni Jennifer pero tumanggi siya. Dahil dito, sinaktan siya ni Johnny sa ulo ng ilang beses. Hinugot ni Johnny ang baril at tinakot si Jennifer. Inutusan niya si Matthew na maghubad at lumapit sa kanya pero hindi siya sumunod. Mahal ni Matthew ang babae kaya pinakiusapan niya ang mga kaibigan na tumigil na. Pero hindi nakinig si Johnny. Itinutok pa niya ang baril sa bibig ni Jennifer at gustong tapusin ang sinimulan niya. Pero nagawa ni Jennifer itulak si Johnny at kunin ang pepper spray. Tumakbo siya palabas ng bahay at nagtungo sa kagubatan. Takbo ng takbo, wala na siyang ibang iniisip kundi ang makatakas. Kinabukasan, nakasalubong ni Jennifer ang 2 mangangaso at ikinuwento niya ang nangyari sa kanya. Isa pala sa kanila ay ang sheriff. Sumama ito sa babae para tingnan ang bahay niya. Sinabi ng sheriff na ang mga lalaking umatake sa kanya ay may mga nakaraang kaso na rin ng ganitong gawain. Sinabi ni Jennifer na isa sa mga kriminal ay may daladalang baril. Napansin ng sheriff ang baso ng wine sa mesa at tinanong kung bakit madami siyang alak. Sinabi ni Jennifer na supply iyon para sa 6 na buwan at isang baso lang ng wine ang iniinom niya bawat araw. Pero parang hindi naniniwala ang sheriff
Akala niya nagsisinungaling si Jennifer. Maya-maya nakakita ang sheriff ng droga at tinanong niya kung kanino iyon. Nagkunwari si Jennifer na hindi sa kanya pero agad na nahalata ng sheriff na nagsisinungaling siya. Tinawag niya ang iba pang tauhan para tumulong. Sinubukan ni Jennifer na ipaliwanag na totoong may umatake sa kanya pero hindi siya pinaniwalaan ng sheriff. Inutusan siya nito na lumingon para makapkapan siya. Pero biglang sinakal si Jennifer ng lalaki. Pumasok sina Johnny at ang kanyang mga kaibigan sa bahay. Na-realize ni Jennifer na hindi pala tutulong ang sheriff. Sa halip, tinakot siya nito gamit ang baril at pinuwersang sumayaw. Pinilit nilang gawin ni Jennifer ang lahat ng gusto nila pero hindi siya pumayag. Dahil sa pagtanggi, sinampal siya sa mukha. Sinubukan ni Johnny na kumbinsihin si Matthew na samantalahin si Jennifer pero ayaw ni Matthew. Dahil dito, nagbanta si Johnny na papatayin niya si Jennifer kung hindi siya susunod. Para mailigtas ang babae, napilitan si Matthew. Hinubad niya ang kanyang pantalon at sinalakay si Jennifer. Pagkatapos, umalis sila sa bahay at iniwan si Jennifer na nakahandusay sa sahig. Matapos ang ilang sandali, nagawa niyang bumangon at lumabas ng bahay, desperadong humingi ng tulong. Pero nakasalubong niya ulit sila. Binuksan ni Stanley ang kamera at nagsimulang mag-record. Bawat isa sa kanila ay may ginawang kasuklam-suklam na krimen. Sa lahat ng lakas na natitira, tumakbo si Jennifer patungo sa kagubatan. Pero hinabol pa rin siya ng mga lalaki. Narating niya ang isang tulay at tumalon pababa. Nasa puntong papuputukan na siya ng sheriff, pero hindi na lumitaw si Jennifer mula sa ilog, parang nawala na siya sa tubig. Kinuha ng sheriff ang videotape at sinira ito. Inutusan niya ang mga lalaki na pumunta sa bahay ni Jennifer, sunugin ang lahat ng kanyang gamit at wasakin ang kanyang kotse. Sinabihan din sila na hanapin ang kanyang katawan. Pagkatapos, umuwi na ang sheriff kung saan sinalubong siya ng kanyang asawa at anak. Kinabukasan, bumisita ang sheriff kay Earl at sinabing umalis na raw si Jennifer at dala-dala ang lahat ng kanyang gamit. Sinabi ni Earl na maganda raw iyon para sa kanya dahil hindi na niya kailangang ibalik ang pera. Samantala, sina Johnny at ang kanyang mga kaibigan ay nagpasya na itigil na ang paghahanap sa paniniwalang hindi na nila mahahanap ang katawan. Pero si Matthew na natili sa pampang, umaasang buhay pa si Jennifer. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Earl sa sheriff at sinabing nawawala na raw si Jennifer. Ipinaliwanag niya na tumawag ang kaibigan ng babae at sinabing 1 linggo na raw itong hindi sumasagot sa tawag. Hiniling ni Earl na tawagan ng sheriff si Jennifer dahil siya ang huling nakakita sa kanya. Kinabukasan, sinabi ni Stanley sa kanyang mga kaibigan na nawala ang kanyang videotape. Ipinaliwanag niya na sinira ng sheriff ang isang walang lamang kaset. Nagalit si Johnny kay Stanley at sinubukan siyang saktan pero pinigilan siya ni Andy. Nang gabi, nakakita si Johnny ng patay na ibon sa kanyang pintuan. Akala niya, isa lang sa kanyang mga kaibigan ang nangtitrip sa kanya. Sa sumunod na araw, pag-uwi ng sheriff sa bahay, may nakita siyang videotape sa mesa. Hindi pa ito napapanood ng kanyang asawa. Nagalit ang sheriff at kinonfrontan niya ang kanyang mga kasama. Tinanong kung sino ang nagbigay ng tape. Nalaman niya na si Stanley pala ang nagtago ng tape. Dahil dito, pinilit niyang ipasok ang tape sa bibig ni Stanley. Naniniwala si Johnny na si Matthew ang may pakana nito dahil in love ito kay Jennifer. Inutusan ng sheriff na hanapin agad si Matthew. Samantala, si Jennifer na nakaligtas ay inakit si Matthew papunta sa isang abandonadong bahay. Sa buong panahong iyon, doon pala nanatili si Jennifer, naghahanda para maghiganti. Humingi ng tawad si Matthew at sinabing gusto niya lang siyang tulungan. Pinapunta ni Jennifer si Matthew sa tabi niya at sinabing naniniwala siya sa kanya. Pero biglang kumuha si Jennifer ng lubid at sinalakay si Matthew. Inimbita ng sheriff ang kanyang kaibigan para mangaso. Binigyan niya ito ng matapang na alak sa binaril para mawala ang tanging saksi. Sa kabilang banda, inakit ni Jennifer sina Andy at Stanley sa isang bitag. Naghiwalay sila at nahulog si Stanley sa isang patibong. Nang makita ni Andy ang sugatang kaibigan, naguluhan siya at hindi alam ang nangyayari. Sa sandaling iyon, sinapak ni Jennifer si Andy sa ulo at napatumba ito. Maya-maya,
Nagising si Andy at napagtanto niyang nasa napakadelikadong sitwasyon siya. Lumapit si Jennifer at binuksan ng gripo. Nakatali si Stanley sa isang puno. Kinuha ng babae ang kamera nito at nagsimulang mag-record. Gumamit si Jennifer ng mga kawit para lalong mabuksan ang mga mata ni Stanley at binudburan ito ng lamang loob ng isda. Pagkatapos, bumalik si Jennifer kay Andy. Ininsulto siya nito at sinabing hindi siya takot sa kanya. Nagbuhos si Jennifer ng lye sa tubig at tinanggal ang kahoy na sumusuporta kay Andy. Nagmakaawa ito pero hinintay lang ni Jennifer na maubos ang lakas niya. Makalipas ang 1 minuto, bumagsak si Andy sa tubig. Samantala, inatake ng mga uwak si Stanley, tinuka ang kanyang muka. Pagkatapos nagtungo si Jennifer kay Johnny. Inakit niya ito sa isang bitag at tinali. Hiniling ni Jennifer na ipakita ni Johnny ang kanyang mga ngipin at sa kanya ito binunot. Patuloy na nanlait at nagbanta si Johnny na nangangakong papatayin siya kapag nakalaya. Pero hindi nakinig si Jennifer. Kumuha siya ng gunting at ginamit ito at iniwan si Johnny na duguan hanggang sa mamatay. Ang huling target ni Jennifer ay ang sheriff. Nagpanggap siya bilang isang guro at bumisita sa bahay nito. Mula sa asawa ng sheriff, nalaman niyang nasa parke ang kanilang anak kasama si Jennifer. Nag-alala ang sheriff at nagmadaling pumunta sa parke kung saan inambush siya ni Jennifer. Nagising siya sa isang abandonadong bahay, nakababa ang pantalon at may baril na nakatali sa kamay ni Matthew. Nagmakaawa ang sheriff pero patuloy siyang kinukutya ni Jennifer. Lumayo si Jennifer at narinig niya ang putok ng baril. Tila doon natapos ang lahat. Please subscribe at paring ng notification bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.